Dear Papa Dudut, hello po, ako po pala si Jamie, 27 years old at working sa isang private company sa Mandaluyong. Aminin ko po na medyo na-addict ako sa programa ninyong Barangay Love Stories noong naikwento sa akin ng kaibigan ko na naitampok niyong araw ang storya na pinadala niya sa inyong istasyon noong isang buwan. Simula noon ay naging interesado na po akong makinig sa mga kwentong binabasa ninyo sa tanghali. Sobrang gaganda po kasi papadudot ng mga sulat na pinapadala ng ating mga kabarangay kaya na-inspire po akong magpadala din po ng kwento ko. Papadudot, laki po ako sa isang religious family. Palasimba ang mga magulang ko at kasakasama nila ako sa church service namin kahit noong maliit pa lamang ako. May pagka-konserbatibo po ang parents ko pero mabait naman sila sa akin. Lalo na ang papa ko na isang teacher. Sa katunayan, sa kanya ko po naman ay yung hilig ko sa pagkakawang gawa kaya naman kung wala akong pasok sa opisina ay nagbobolontaryo ako sa simbahan namin. Sa barangay o munisipyo o di kaya ay sa mga private organizations sa Metro Manila. Maluwag po kasi sa dibdib ang pakiramdam kapag tumutulong ka sa mga nangangailangan. Sa paraang hindi ka nag-i-expect ng kapalit. Yun din po ang turo sa simbahan na kinalakhan ko at magpahanggang sa ngayon ay dala ko pa rin. Paulit-ulit din po ang sinasabi ng mga magulang ko na hindi ko kailangan maging mayaman upang makatulong sa kapwa. Bagay na pwede nating gawin sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Good morning, Ma! Ay, good morning, Nak! Wala ka bang pasok ngayon? Wala po, Sunday po kaya ngayon. Nakalimutan nyo na? Ay, naku, oo nga pala, nawala sa isip ko. Ay, may nag-text. Basahin ko lang, ha? Hala talaga tong auntie mo. Ang daming kwento. Parang ang juicy ng usapan nyo Juicy talaga kasi tong tiyahin mo may bagong chika sa akin. Naalala mo ba yung second cousin mo? Yung pumatid sa'yo nung bata ka pa? Opo, naalala ko po siya. Hanggang ngayon nga kita pa rin yung peklat ko sa to dahil sa pagkakadapa ako Ano pong meron sa kanya ngayon, Ma? Bakit siya chinichika ni auntie sa inyo? Ayun, mukhang nakarma na, anak. Mantakin mo ba namang nabuntis? Tapos ang malupit pa, walang tatay yung magiging anak. Hindi raw alam kung sino ang ama kesyo ang dami-daming lalaki na kinakama. Ayun, problemado siya, damay pati mga magulang niya. Ma! Yang bibig niyo naman po. Bakit ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi lang pala maldita yung batang yun, may pagkamaharot din. Ma! Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Kawawa na nga po yung tao Kayo na ang may sabi, problemado po sila. Hindi naman po yata maganda na pinagsasalitaan nyo sila ng ganyan. Ano bang mali sa sinabi ko? Wala naman, di ba? Totoo naman na maharot siya. Kasi kung hindi siya magpapabuntis kung kani-kanino. Ay, kung bakit kasi may ganyang klaseng mga anak? Naturingang babae, hindi marunong pangalagaan ang sarili. Sigurado, di rin naman nagkulang ang mga magulang niya sa kapapaalala sa kanya ng mga bagay-bagay. Pero siya tong suwael. Naniniwala po ako na may dahilan ng pinsan ko kung bakit siya ganun, Ma. May dahilan ba ang pagiging maharot? Akala ko inborn ng pagiging malande at makate. Ma, tumigil na nga po kayo. Hindi po nakakatulong mga panguhusga nyo. Tsaka bakit po kayo ganyan magsalita? Ang sasakit ng mga sinasabi nyo. Hindi naman po ganyan ang turo ng pastor natin sa simbahan Hindi nga, pero hindi rin naman tinuro ang magsinungaling. Kaya alam ko wala akong nilalabag na aral sa Biblia sa pagsasabi ng totoo. Malandi ang pinsan mo. Kawawa naman yung mga magulang niya na naghihikaw sa pagtatrabaho para lang pagtapusin siya ng pag-aaral. Tapos ganun lang isusukli niya? Napakawalang utang na loob. Ni hindi pa nga nakakatulong sa pamilya nila nagdagdag pa ng palamunin. Hey!
Naku Jamie, mabuti na lang malayong-malayo ka sa pinsan mong yon kasi sinasabi ko sa'yo, wala nang direksyon ang buhay nun. Pariwara, sakit sa ulo, isa lang siyang palamunin. Ay. Kumain na po ba kayo, Ma? Hindi pa, bakit? Sabay na po tayo. Para naman magkalaman ang sikmura nyo at hindi yung kung ano-anong masasamang bagay ang lumalabas sa bibig nyo. Kilabutan naman kayo sa mga pinagsasabi nyo, Ma. Kita mo tong batang to. Kailan ka ba natuto magsalita ng ganyan sa mama mo? Kung maririnig ng papa mo yung tono ng pananalita mo sa akin, naku, pagagalitan ka nun. Kung kayo po ang maririnig ni Papa at kung paano nyo pinagsalitaan ng hindi maganda ang pinsan ko na pamangkin ninyo, ay nako, ewan ko na lang talaga, Ma. Nagsasabi nga lang ako ng totoo. Ano pong masama doon? I'm sure po na yung totoo na alam at sinasabi nyo, maliit na porsyento sa totoo talagang kwento at dahilan nila, Ma. Hindi nyo naman po nasusubaybayan yung pamilya nila. Tsaka wala naman kayong pakialam sa kanila dati, di ba? Tapos ngayon bigla kayo nagka-interes ng dahil lang sa kwentong narinig ninyo. Hindi po magandang ugali yan, Ma. Basta! Hindi ko na kailangang malaman pa ang buong katotohanan para hindi ako makapagsabi ng opinyon. Sapat na ang mga narinig ko. Hey! Hala sige, magluluto na ako ng almusal natin ng papa mo para sabay-sabay na tayong kumain. Pagkatapos mag-almusal, magsisimba tayo. Ipagdarasal ko na sana ambunan ng grasya ang pamilya ng pinsan mo para hindi naman puro kamalasan ang nangyayari sa kanila. Hey! Ganun yata kapag hindi malapit sa Diyos at palasimba. Ma naman magluto na lang po tayo ng almusal. Nagugutom na ako. Inuna nyo pa kasi ang pakikipagchismisan Ikaw na bata ka ha? Sumusobra ka na talaga sa mama mo. Papa Dudut, hindi naman po talaga chismosa ang mama ko pero simula nang mag-pandemic ay naging hobby na po niya ang pakikipagchismisan online sa mga kaibigan at kapitbahay namin. Nung una ay wala namang kaso dahil sabi niya ay nakikipag-bonding lamang siya pero habang tumatagal ay parang nag-iba na po ang ihip ng hangin. Housewife po ang mama ko at bata pa lamang ay tutok na siya sa akin. May business naman siya kung saan ay nagbe-bake siya ng mga pastry products at binibenta niya online. Kaya kahit papaano ay may pinagkakabalahan siya sa bahay pag nasa work kami ni Papa. Kaya lang kapag madalang po ang orders, nagtetelebabad po si Mama. Kausap ang mga kaibigan niya abroad at dito sa Pilipinas. At ngayon na pwede nang lumabas ay may mga araw na nakikipag-meet siya sa mga ito para sumagap ng latest chismis. At yun nga po ang mga kwento na sinishare niya sa akin. Papa Dudut, wala naman pong kaso kung gusto lang akong i-update ni Mama sa mga nangyayari sa paligid niya, kaso minsan kapag nagbibigay na siya ng opinyon tungkol dito tapos tipong hinuhusgahan na niya ang isang tao o pangyayari, aaminin kong medyo na-stress ako. Masakit po kasing magsalita si Mama dahil prangka siyang tao. Pero kahit na alam kong sabi niya lang yon, ay hindi pa rin po magandang ugali ang magsalita ng hindi maganda, lalo pat hindi yun ang turo ng simbahan. Kapag may pagkakataon na na-overwhelm ako sa mama ko, nagiging takbuhan ko po si Kyle. Kaopisina ko siya at kaibigan na masugid ko ring manliligaw ng mga panahong yon. Bakit nakasimangot ka? Hindi mo ba gusto ang pagkain mo? Ay, gusto. Paborito ko tong chicken curry ng mama ko kaso ewan. Parang wala akong gana Feeling ko busog ako, ganun. Mukha ka ring stressed. Kanina pa salubong yung mga kilay mo. Ay talaga ba? Hindi talaga ako magaling magpanggap na hindi ako stressed. Ayos lang bang malaman kung bakit stressed ka? Tungkol ba yan sa trabaho o may iba pang dahilan? Well, kasama na work pero mas dahil sa pamilya. Yung mama ko kasi nakaka-stress. Okay lang ba na i-share ko sa'yo, Kyle? Baka kasi mabigyan mo rin ako ng advice kung ano yung gagawin Baka rin kasi may maitulong ka sa akin para mabago tong mindset ko tungkol sa kanya. Sige, tingnan natin. Mama ko kasi nahihilig sa chismis ngayon. Hindi naman siya dating ganun. Tahimik lang na tao yun, parang walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Tapos nitong nag-pandemic, nagsimula yung pakikipagkwentuhan niya sa mga kaibigan at kamag-anak namin online. Okay.
Wala naman ako nakikitang masama doon. Oo nga. Kung paminsan-minsan siguro walang masama. Kaso pinanay-panay ng mama ko eh. Ginagawa niyang almusal, tanghalian at hapunan ng chismis. Pati nga rin panghimagas niya, chismis! Pambihira talaga. Tapos ayun, kapag may bago siyang nasagap na pinag-uusapan online, sinasabi niya kagad sa akin. Kaya lang kasama na rin dun yung sarili niyang opinyon na madalas ikasakit ng ulo ko. Kung magsalita kasi si mama, parang hindi tinuruan ng good manners and right conduct. Direct to the point nga pero mapang-insulto naman. Tama ba yun? Depende kung paano niya sinabi. Pero kung makakasakit ang tao ang pagsasabi mo ng totoo dahil may kasamang insulto, mali yun. Iyon nga ang sinasabi ko sa kanya. Na sige, nagsasabi lang siya ng opinyon pero hindi pa rin tama na parang hinusgahan na niya yung tao. Ay, naalala ko nung bata pa ako. Lagi nilang sinasabi sa akin ni Papa na masama ang magsalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Na kesyo, iba-iba tayo ng pinagdaraanan sa buhay, kaya importante na maging mabuti tayo kahit sa mga hindi natin kakilala o kahit pa dun sa mga taong ginawan tayo ng masama. Kaya nga kahit ang hirap maging mabuting tao, araw-araw kong sinusubukan. Tapos biglang nawala sa isip ni Mama yung tinuro niya sa akin. Ba't naman ganun? Minsan nakakapagsalita talaga tayo ng hindi maganda dahil sa bugso ng damdamin. Pero hindi naman ibig sabihin nun masamang tao na tayo, Jamie. Siguro ang nangyari sa mama mo, nadala siya sa kwentuhan ng di sinasadya. I'm sure di magtatagal marirealize din ng mama mo na mali ng mga sinasabi niya sa iba. Sana nga ganun yun. Kasi kilala pa naman siya sa amin na palasimba. Tsaka alam naman natin na gulo lang ang dala ng pakikipagchismisan, di ba? Ayoko may makaaway ang mama ko na kung sino. Lalo pat hindi sanay ang pamilya namin sa skandalo. Sa tingin ko hindi naman naabot sa ganon. Basta alam ng mama mo limitasyon niya. Tuwing pagkatapos siya magsimba, baka nare-realize naman niya na sumusobra siya sa pagbibigay ng opinyon niya. Kaya maniwala ka sa akin. Magiging okay din ang lahat. Sabi mo naman hindi siya dating ganon. Kaya baka ngayon lang yan kasi pandemic. Ay. Thank you, Kyle ha. Kasi gumaan talaga yung loob ko dahil sa mga sinabi mo. Wala yun. Huwag ka na masyadong magpaka-stress. Kasi tingin ko di ka naman nagkulang. Pinapaalalahanan mo naman siya, di ba? Oo, pinapaalalahanan ko siya. Yun naman pala eh. Ginawa mo na ang part mo. Kaya kalmahan mo lang. Hayaan mong gawin din niya ang part niya. Malaki ng mama mo. Alam na niya ang tama at mali. Sa bagay, hindi na siya baby. Kaso minsan parang bata pa rin talaga umasta eh. Ganun daw talaga pag tumatanda. Nag-iisip bata. Seryoso ba? Sa iba raw, oo. Pero depende sa tao. Ay naku, mabuti pa kumain na lang tayo. Bigla akong ginanahang kumain. Aaminin ko po na medyo napaisip ako mabuti sa mga sinabi at pinayo sa akin ni Kyle, Papa Dudut. Siguro nga ay tama naman siya sa sinabi niyang hindi naman intensyon ni Mama na manira ng kapwa dahil alam naman ito ang tama at mali. Alam din ni Mama na hindi magandang gawain ang pakikipagtsismisan dahil aware naman tayo na madalas ay buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan natin dito. Sadyang malaking dagok lamang po talaga ang pandemic dahil natutunan nating kumustahin ang isa't isa. Lalo na't walang kasiguraduhan ang buhay ng tao, lalo nitong nakalipas na 2 taon kung saan kasagsagan ng COVID-19. Sa kabilang banda ay gusto ko pong isipin na hindi kasanayan ni Mama ang pakikisangkot sa mga tsismisan dahil mahirap na pag nagkataon. Kaya nga hanggat maaari ay pinagsasabihan ko po siya at pinapaalala sa kanya ang mga turo ng simbahan na dapat niyang i-apply sa tunay na buhay. Isa na nga po doon ay yung huwag maging mapanghusga o mapanghamak ng kapwa dahil sino ba naman sa atin ang pinanganak na perpekto? Wala naman, hindi ba? Kaya lang hindi ko po akalain na pepersonalin ni Mama ang pagtawag ko ng pansin sa pagiging chismosa niya. Dahilan para madismaya siya sa akin at sabihan akong pakialamera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula nga po nang pansinin ko ang pagiging tsismosa ng mama ko at pagsabihan siya ay sumama talaga ang loob niya sa akin.
May punto na hindi na niya ako kinakausap ng madalas kagaya dati kaya medyo nag-alala po ako. Napansin na rin kasi yun ni Papa kaya na-open ko po sa kanya ang mga nangyari. Sinabi lang niya sa akin na intindihin ko ang mama ko dahil yun din ang ginagawa niya kapag sa kanya naman ichinichismis ni mama ang mga kwentong nasasagap nito sa labas at sa social media. At dahil hindi ko naman po kayang tiisin ang mama ko kaya sinunod ko na lamang po ang payo sa akin ni Papa. Nagsorry din ako kay mama kung na-offend ko siya. Sinabi naman niya sa akin na ayos lamang daw dahil mali rin na nag-react siya kaagad. Eventually ay nagkasundo naman po kami, Papa Dudut. Sa opisina namin ay palagi po akong kinukumusta ni Kyle dahil alam niya kapag stress o may malalim na iniisip ako. At dahil ramdam ko po na mabuti siyang tao kaya tiwala po ako sa kanya na mag-share ng mga nangyayari sa bahay namin. Nabanggit ko na nililigawan din ako ni Kyle at nung panahon na yon, plano ko na pong sagutin siya. Mabait po si Kyle, maunawain at maalalahanin. Matyaga rin siya sa panliligaw niya sa akin at nararamdaman ko po na mabuti ang intensyon niya. Kaya nga hindi nagtagal, Papa Dudut ay opisyal ko na po siyang sinagot bilang boyfriend ko. Magaan po sa pakiramdam at masaya po ako ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Bagay na gusto ko ring ibahagi sa mga magulang ko. Tinitingnan niyo sa Facebook? Ha? Wala naman. Ito lang artista na idol ko. Binalita lang na sila na raw talaga nung napag-uusapang girlfriend niya. Naku, nakakakilig! Hindi ko po akalain na mahilig pala kayo sa showbiz. Sino ba yung celebrity couple na yan? Patingin nga. Ayoko nga. Baka sabihin mo pa akong chismosa. Grabe naman kayo. Biro lang. Kaya ikaw nak, pag nag-boyfriend ka, dapat yung alam mo na hindi ka iiwan o sasaktan, ha? Ayaw ka na uli naming makitang luhaan ng papa mo, Jamie. Salamat po sa concern, Ma. Ang totoo po… Wala ka bang natitipuhang lalaki, nak? Parang ang tagal-tagal na kasi simula nung may pinakilala ka sa amin ng papa mo. Nasa tamang edad ka na naman para mag-boyfriend. Basta wag ka lang magpapabuntis kagaya ng pinsan mo, ha? O Ma, ayan na naman kayo, ha? Ino-open nyo na naman yung tungkol sa pinsan ko. Kawawa naman po yung tao. Baka nasamid-samid na yun sa kababanggit nyo sa kanya. Wala akong magagawa dyan. Saka bakit ba ako na lang ang laging nakikita mo? Pinag-uusapan din naman siya ng iba nating kamag-anak ka. Tulad na lang nung auntie mo sa Cavite. Alarma siya sa nangyari. Kaya di siya magkanda-ugaga sa kakapangaral sa mga anak niya na mag-aral lang mabuti at wag muna mag-boyfriend. Puro pa naman babae yung mga anak ng tiyahin mo na yon, kaya takot na takot siya. Ang OA nyo naman, Ma. Hindi OA ang tawag doon, Jamie. Ikaw talagang bata ka, lagi mo na lang akong kinokontra. Hindi ko kayo kinokontra. Kayo kaya yung nagsisimula na naman. Kanina paboritong celebrity couple nyo lang ang kinukwento nyo, tapos tumawid na yung kwento kay auntie. Ganun talaga, sanga-sanga na yon. Damay-damay na kumbaga. Mabalik tayo sa'yo. Wala ka pa bang natitipuhang lalaki? Wala ka bang ipapakilala sa amin ng papa mo? Ay naku, Ma. Sasabihin ko na po sana kanina kaso hindi nyo po ako pinatapos. Aba, ako ba talaga ang may kasalanan? Ano ba sana yung sasabihin mo? Sasabihin ko lang po na may boyfriend na ako, Ma. Natatandaan niyo po ba si Kyle? Yung nabanggit ko sa inyo ni Papa na naniligaw sa akin, sinagot ko na po siya. Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Kailan mo siya dadalhin dito sa atin para makilala na namin ang papa mo? Pwede ko naman po siyang dalhin dito sa bahay anytime, Ma. At saka gusto rin niya po kayo makilala ni Papa. Mabuti. Masaya ako para sa'yo, nak. Ang kailangan na lang namin gawin ng papa mo kilatisin ang gusto yung lalaking nagpapatibok ng puso mo. Kung pasado ba siya sa panlasa namin o hindi. Huwag niyo po masyadong takutin yung boyfriend ko, Ikaw talaga? Anong akala mo sa nanay mo? Katulad ng mga kontrabida sa teleserye na pinapanood ko sa GMA? Ibahin mo ako, mas malala ako sa mga yon. Mama naman Joke lang. Ay,
O siya, kumain ka na doon. Nagluto ako ng bulalo. Uy, paborito ko yun! Siyempre, ako pa ba? Best mama in the world po talaga kayo! O kita mo to? Ng bola pa? Hindi po si Kyle ang first boyfriend ko pero pakiramdam ko ay siya na ang last. Ang totoo ay nagkaroon ako ng unang karelasyon pero hindi naging maayos ang breakup namin matapos niyang mag-cheat sa akin, Papa Dudut. Alam po ng parents ko ang pinagdaanan ko noon kaya naman naging overprotective sila sa akin. Matagal bago ako ulit na in love at naniwala sa true love. Kaya nga special po ang pag-iibigan namin ni Kyle dahil pakiwari ko ay siya na yung sagot sa matagal ko nang hiling na magkaroon ng mabuting karelasyon. At nang sabihin ko nga po kay mama na may boyfriend na ako at sinabi niyang gusto nila ni Papa na makilala si Kyle ay na-excite po ako, Papa Dudut. Nag-set up po ako ng date kung kailan ko dadalhin sa bahay ang boyfriend ko. At nang dumating nga ang araw na yon ay kinilate siya ng husto ng mga magulang ko. Pero naging maayos naman po ang opisyal nilang pagkikita at naaalala pa nga ni Papa na minsan ko nang nabanggit sa kanila ang panliligaw ni Kyle. Kaya lang, Papa Dudut, akala ko po ay wala ng side comment si Mama dahil maayos naman ang pakikitungo niya kay Kyle noong kaharap niya ito. In fact, anak na nga kaagad ang tawag niya sa boyfriend ko. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay may mga pasari na siya na kesyo baka lokohin lang ako ni Kyle. Kundi kaya ay ipagpalit sa ibang babae kagaya ng ex-boyfriend ko. Naintindihan ko po na concern lamang siya sa akin pero bakit kailangan niyang sabihin? O di kaya ibigyan ng buwang yung ganong klase ng ideya out of nowhere. Hindi pa po doon natapos sa mga sinasabi ni Mama dahil concern lang siya sa akin, Papa Dudut, dahil ikinumpara rin niya ang pamilya ni Kyle sa pamilya namin. Lumaki po kasi sa broken family ang boyfriend ko, Papa Dudut. Para kay Mama, ayaw niyang matulad sa pamilyang pinanggalingan ni Kyle ang magiging pamilya namin sa hinaharap. Kesyo dapat daw ay humanap ako ng lalaki na kapareho kong mag-isip. Or sabihin na natin na katulad kong naniniwala sa kasagraduhan ng kasal at kahalagahan ng pamilya. Hindi ko po maintindihan kung saan nanggagaling ang mga ganong isipin ng mama ko. Kaya kahit masakit na sa tenga, ay pinagpasensyahan ko ulit siya. Makalipas nga ang ilang araw ay nagsawa na lamang po si Mama sa mga pasaring niya kay Kyle at sa relasyon namin dahil natuon naman ang atensyon niya sa ibang bagay. Yon ay noong may kamag-anak kami na lumapit sa kanya at humingi ng tulong na pinansyal. Good evening po, Ma. O Jamie, nandiyan ka na pala. Mukha pong kararating nyo lang din ah. Saan po kayo galing? Doon sa simbahan natin. Nagboluntaryo ako magwalis-walis ng bakuran at nagbigay din ng donasyon. Ah, okay po. Alam mo ba, ang gaan sa loob kapag nagkawang gawa ka. Siyempre, tahanan yun ng Panginoon. Kaya kahit sumakit tong balakang ko kayuyuko sa pagwawalis, feeling blessed naman ako. Mabuti naman kung ganon, Ma. Maganda na nagbabalik loob na kayo sa simbahan at sa Panginoon. Nga pala, anak, nagpunta rito yung auntie mo nung isang araw. Yung nanay nung pinsan mong maharot. Alam mo ang dahilan? Siyempre, para mangutang ng pera pampacheck up ko no dun sa anak niyang buntis. Siyempre, bilang likas akong matulungin at may takot sa Diyos, pinahiram ko ng pera. Ma, pwedeng wag niyo na silang tawaging ganyan. Masyado po kasing masakit sa tenga eh. Ay naku, hindi ko kasi mapigilan. Parang automatic nang lumalabas sa bibig ko yung mga bagay na yon. Kagagawa naman nila. Kung nagpakatinulang sana sila, hindi ko sila mahuhusgahan. Pero hindi pa rin po tamang asal yan, Ma. Para naman po kayong walang natutunan sa mga tinuturo sa simbahan. O bakit? May narinig ba sila sa akin nung pinahiram ko ng pera, auntie mo? Wala! Kasi nga, mabuting tao ako. Maawain ako sa mga nangangailangan. Good Samaritan, ika nga. Kaya anong walang natututuhan ang pinagsasasabi mo dyan?
Wala nga po narinig sa inyo si auntie nung kaharap niyo siya. Pero ngayon ang dami-dami niyo naman pong sinasabi. Tama po ba yun? Kung hindi naman pala bukal sa loob niyo na pahiramin si auntie ng pera, sana sinabi niyo na lang po na wala kayong mapapahiram. O kung bukal man sa loob niyo, mananahimik na lang kayo at hindi niyo na sila huhusgahan. Paano kayo naging mabuti sa lagay na yan? Paano kayo naging matulungin? Paano kayo naging good Samaritan? Hoy, Jamie! Hindi ko na nagugustuhan yung tono ng pananalita mo, ha? Nagiging bastos ka na sa akin! Baka nakakalimutan mo, mama mo ako! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng pabalang, ni pagtaasan ako ng boses! Hindi ganyan ang turo sa simbahan at hindi ka namin ganyan pinalaki ng papa mo! Ma, hindi ko naman kayo gustong bastusin. Pero sumusobra na po kasi kayo. Kayo ba? Aware ba kayo na hindi maganda ang ugali ninyo? Na bastos kayo? Na mahilig kayong manghusga ng kapwa ninyo? Akala nyo napaka-perpekto nyo? Pero ang totoo, makasalanan din naman kayo! Tumigil ka na! Ngayon, nasasaktan kayo pag ako naman yung nagsasabi ng totoo. Bakit hindi nyo kayang marinig? Sumusobra na kasi kayo, Ma. Hindi naman kayo ganyan dati, ah. Yung mama na kilala ko, mabait, hindi mapanghusga. Yung tumutulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit at hindi marunong manira. Sabi niyo sa akin ni Papa, importante na maging mabuti tayo sa bawat isa. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng iba. Pero bakit bigla pong nakalimutan niyo yung sinabi at tinuro niyo sa akin noon? Kung tutusin nga, wala namang ginawa yung pinsan ko sa inyo. Pero grabe yung galit niyo sa kanya. Masama bang makaramdam ng pagkabuisit sa pamilya ng pinsan mong yon? Lalo na sa mga magulang niya? Ang yabang-yabang nila nung araw na kesyo may pera raw sila kaysa sa atin, tapos ngayon ano nangyari? Kinarma na sila! Sila na tong nanghihiram sa pamilya natin! Pero Ma, kayo na po yung may sabi, kinarma sila. Hindi po ba kayo natatakot na baka tayo naman yung karmahin dahil sa ugali nyo? Baka nakakalimutan nyo, bilog ang mundo, Ma. At madalas kung ano po yung tinanim ninyo, yun din ang aanihin ninyo. Doon man lang po matakot na kayo. Doon man lang po maghinay-hinay na kayo sa mga pagsasabi nyo ng hindi maganda. Alam nyo, sa totoo lang, nakakahiya. Kasi kilala pa naman kayong banal at palasimba ng mga kapitbahay natin. Pero ganyan ang ugali ninyo, Ma. Parang hindi tama. Kaya please, Ma, magbago na po kayo. Siguro'y pagod lamang ako ng panahon na yon kaya hindi ko na rin po napigilang magsalita ng pabalang sa mama ko, Papa Dudut. Alam ko na masamang sumagot sa nakakatanda pero hindi masamang mga tuwiran lalo na kung mali rin naman ang sinasabi nila. Sa pagkakataong yon ay hindi ko po nagustuhan ang ugali ni Mama lalo na yung paninirang puri niya sa kamag-anak namin na lumapit at tinulungan niya. Tapos ang lakas pa ng loob niyang sabihin na mabuting tao siya dahil tumulong siya sa nangangailangan. Yun naman pala ay hindi bukal sa loob niya at sa isip ko ay hindi naman siya inuobligang tumulong o kung ano lang ang makakaya niya. Yun lang ang ibigay niya. Pero ang pagsalitaan at insultuhin mo yung nangangailangan patalikod nito at matapos mong palabasin na mabuti kang tao para sa akin ay isa pong malaking kabaliwan, Papa Dudut. Siguro ay naipon na lamang po ang mga disappointments ko sa ugali ng mama ko kaya nakapaglabas na rin po ako ng sama ng loob sa kanya. Para sa akin ay masyado nang taliwas sa mga turo ng simbahan ng ugali niya tapos ang lakas pa ng loob niyang isipin na tama o makatwiran ang asal niya. Siyempre nagalit din po sa akin si Mama at nagkasamaan kami ng loob. Pero that time ay tinis ko po na hindi siya kausapin at suyuin. Pinanindigan ko na po na hindi ako natutuwa sa pag-uugali niya dahil iba sa sinasabi niya ang kanyang mga ginagawa noon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi po kami kaagad nagkabati ng mama ko dahil naging busy ako sa trabaho ng mga panahon na yon. Naging excuse ko rin ang madalas kong pag-overtime para hindi kami magpang-abot sa bahay. Pag uwi ko kasi ay natutulog na sila ni Papa.
Tapos inaagahan ko na lamang ang alis ko para hindi na kami magkita pagising ko. Yun po ang unang beses na nagalit ako kay mama at ayoko siyang sanayin na mapapatawad ko siya kaagad dahil baka isipin niyang tama siya sa katwiran niya at mali ako dahil na-realize ko yon kapag ako yung unang nanuyo sa kanya. Kaya lang ay mabigat po sa dibdib na may kasamaan ng loob tapos ay magulang mo pa. Nang mga panahon na yon ay napansin po ni Kyle na malungkot at iritable ako kaya naikwento ko nga po sa kanya ang pinagtalunan namin ng mama ko. Nakinig lamang po si Kyle at inunawa niya ang mga sinasabi ko, Papa Dudut. Hindi niya ako ininterrupt pag nagsasalita ako at hanggat maaari iniiwasan niyang magbigay ng opinyon o payo pag hindi ko hinihingi. Isa lang yon sa maraming magagandang katangian ng boyfriend ko na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga ramdam ko na nasa tamang tao ako. Nung hindi ko na po alam ang sasabihin at gagawin ko ay saka ko po hiningi ang panig ni Kyle, Papa Dudut. Bagay na hindi naman niya pinagkait sa akin, Papa Dudut. Babe, kanina ka pa malungkot ah. May problema ka ba? Ay, nagkatampuhan ulit kasi kami ni Mama. Pero this time, tinitiis kong wag makipagbati sa kanya. Pwede ko bang malaman kung anong dahilan? As usual, katulad pa rin ng dati, yung ugali niyang judgmental at ang hilig sa pakikipagchismisan. Nasagot ko siya kaya ayun, nasampal niya ako. Pero kasi naman sumusobra na siya. Hindi na matino yung pangangatwiran niya. Lumalabas kasi na dinidepensahan niya ang sarili niya na mabait siyang tao. Kahit ang sama naman ng ugali niya. Babe, mama mo pa rin yun. Kaya nga ako mas nalulungkot kasi mama ko siya. Ayoko na nagkakaganon siya. Hindi kasi yun maganda eh. Kung concerned siya sa isang tao, hindi na niya kailangan i-chismis o pagsalitaan ng masama pag nakatalikod. Inintindi ko naman siya katulad ng mga payo mo. Pero nung nagkasagutan kami nung oras na yon, napuno na ako eh. Oo, mali ako na nasagot ko siya. Aminado naman ako doon, babe. Pero hindi ko magawa mag-sorry sa kanya kasi baka palabasin niyang tama siya at ako pa yung mali. Kaya tinitiis ko siya. Naiintindihan ko na dapat matuto rin ng mama mo kasi sumusobra na siya. Sana lang huwag niyong patagalin ang away niyo kasi baka ikasira pa yan ang relasyon niyo mag-ina. Alam ko naman na mahal mo ang mama mo, babe. Siyempre naman, mama ko yun. Tsaka ayoko rin talaga na tinitiis siya kaso kailangan niyang ma-realize na hindi ako natutuwa sa pag-uugali niya. Sino ba ang gusto niya magsabi sa kanya na mali ang ginagawa niya? Ibang tao pa ba? Dapat kusa yung manggagaling sa pamilya namin. Para sa loob pa lang ng bahay namin nakokorek na yun. Yun kaya lagi nilang sinasabi sa akin ni Papa, tapos magagalit siya pag pinagsasabihan ko siya. Dahil anak lang ako, ganun? Mali yung ginagawa ko dahil mama ko siya? Ganun ba yon? Kadalasan ayaw ng matatanda na pinagsasabihan sila na mas bata sa kanila. Ganyan din ang mama ko. Minsan minamasama niya kapag pinapayuhan ko siya. Anong ginagawa mo para ma-realize niya ang mga sinasabi mo sa kanya? Inuulit ko lang din sa kanya mga sinabi ko. Tinatsaga ko para ma-realize niya ang punto ko. Pero pag sobrang close-minded na siya, hindi ko na muna ipinipilit. Minsan nagugulat na nga lang ako na siya na mismo nakaka-realize na tama ako at mali siya. Pride lang din kasi nila yon dahil nga hindi sila sanay na pinagsasabihan. Akala kasi nila porque magulang natin sila, alam na nila ang lahat. Siyempre kung concerned sila sa atin, concerned din tayo sa kanila. Yung ibang anak nga dyan, hindi na pinagkakaabala ang pagsabihin ng parents nila kasi feeling nila alam na ng mga magulang nila ang tama at mali. O kaya naman, wala lang talaga silang pakialam sa mga nanay at tatay nila. Pero hindi naman lahat ng mga anak katulad nila. Meron din kagaya natin. Kaya nga ang maipapayo ko lang, kung hindi ma-realize agad ng mama mo, bigyan mo lang ng time. Malay mo may mangyari, tapos masabi niya na tama ka pala at mali siya. Ang magagawa ko na lang ngayon ay ipag-pray ang mama ko. Alam ko naman na hindi ako nagkulang sa kanya bilang anak. At pag sinabi ko kay Papa ang tungkol dito, siguradong kakampihan niya ako. At saka alam mo, sa totoo lang, ayoko rin naman na hindi kami nag-uusap ng mama ko eh.
Kasi ngayon pa lang na ilang araw kaming hindi nag-iimikan, miss na miss ko na siya. Huwag mong tiisin ng matagal ang mama mo. I'm sure namimiss ka rin niya. Feeling ko rin nga, ako kaya ang paborito niyang anak. Bukod sa wala talaga siyang choice kasi wala naman akong kapatid. Yan din sanang sasabihin ko. Naunahan mo lang ako. Thank you babe ha. Kung wala ka, baka hindi gumaan ang loob ko. Pasensya ka na rin kung puro konsumisyon ko sa mama kong nagkukwento ko sa'yo. Wala namang kaso yun, babe. Masaya ako na napapagaan ko ang loob mo. Papadudot muli ay napaisip po ako sa mga ipinayo sa akin ng boyfriend ko. Kaya naman consider ko po na makipagayos na sa mama ko. Sabi ko naman mabigat sa dibdib ang may kasamaan ng loob lalo pat parents natin yon. Hanggat maaari ay ayoko rin pong tumagal ang tampuhan namin ni mama dahil mahal na mahal ko po siya. Kaya nga after ng work that day ay dumiretso po ako ng simbahan para ipagdasal na sana'y hipuin ang kamay ng Panginoon ang puso ng mama ko upang hindi siya madaig ng dyablo, para hindi siya maging certified chismosa at mapanghusga sa kapwa. Magaan po ang loob ko na lumabas ng simbahan ng araw na yon, dala-dala yung pag-asa na diringgin ng Diyos ang panalangin ko. Kinagabihan, plano ko pong makipagbati na kay mama pag uwi ko pero wala pong tao sa bahay namin, papadudot. Nung unay nagtaka ako tapos ay kinain ako ng matinding kaba nang mag-ring ang cellphone ko at nakita ko ang pangalan ni Papa sa caller ID. Aandap-andap ang dibdib ko nang sagutin ko ang tawag at mas lalo akong nanlumo nang sabihin ni Papa na nasa ospital daw sila ni Mama dahil dinala raw niya ito doon matapos niyang matapilok sa hagdanan ng bahay namin habang bumababa dahilan para dumaus-us siya at mabalian ng buto. Dali-dali po akong pumunta sa kinakaroonan nila at awang-awa ako sa mama ko. At nang makita ko naka-wheelchair siya at inaalalayan para maihiga sa kama, kinailangan niyang magstay pa ng ilang araw sa ospital para magpagaling, kaya todo asikaso naman po ako matapos kong mag-file ng leave sa company namin. Ano ma? Okay ka lang ba? Masakit pa rin po ba yung balakang nyo? Ayos na ako, nak. Huwag ka na masyado mag-alala kay mama. Gagaling din ako. Kaso nabalian kayo ng buto. Matatagalan pa daw bago tuluyang maging okay yan. Oo, pero hayaan mo na. Gagaling din naman ako basta sundin ko lang ang sinabi ng doktor. Huwag ka na masyado mag-alala sa mama mo, Jamie. Atapang atawa ata ako. Hay, si mama talaga nakuha pang magbiro. Alam ko naman po nagagaling kayo. Kaya lang hindi nyo maaalis ang pag-aalala sa akin. Alam ko naman po na aksidente ang nangyari kaso nag-aalala pa rin ako eh. Alam mo, nak, huwag kang matatawa ha. Pero na-realize ko na karma ko na yata to. Kasi nitong nakalipas, ang sama-sama ng ugali ko. Manaman. Totoo naman eh. Tapos na-realize ko rin na tama ka sa mga sinabi mo sa akin, nak. Na sumusobra na ako. Na hindi na maganda ang mga sinasabi ko. Ang totoo, nahihiya lang akong aminin na tama ka. Kaya hindi pa rin ako nakikipagbati sa'yo. Inihintay kitang lumapit sa akin tapos saka sana ako hihingi rin ng tawad sa'yo. Ayos na po yun, ma. Ang mahalaga po ay na-realize nyo ang mga mali ninyo. Hindi po kasi talaga magandang gawain ng manira at mang-insulto ng tao matapos nyong tumulong. Kahit ang pakikipagchismisan, hindi rin po yung mabuting gawain. Natatakot lang ako na baka kasanayan nyo yun tapos makalimutan nyo ng maging mabuting tao. Hindi mangyayari yon dahil palagi mo kong pinapaalalahanan. Alam mo bang kinausap din ako ng papa mo tungkol sa napapansin niyang pagbabago raw ng ugali ko? Doon ko naisip na hindi lang pala ikaw ang apektado, pati ang buong pamilya natin. Hindi naman kasi dapat ganon, lalo pat tumatanda na ako. Sinabi po sa akin ni Kyle na may paraan ng Diyos para iparealize sa atin ang mga bagay-bagay na nakakalimutan natin.
Hindi ko lang akalain na ganyan ang mangyayari sa inyo, Ma. Sabi ko naman sa'yo, karma ko to. Mabuti habang maaga nakapag-isip-isip na ako. Kasi kung sakaling nagtagal pa, ay ewan ko na lang talaga. Ma naman eh, wag naman po kayong ganyan mag-isip. Parang binibiro ka lang eh. Hay, pero pasensya ka na talaga sa mama ha. Pati sa mga masasama akong sinabi sa boyfriend mong si Kyle. Natatakot lang talaga kami ng papa mo na maulit yung nangyari sa'yo noong iniwang ka ng lalaking minahal mo. Ayaw na naming makita na nasasaktan ka, Jamie. Para kasing doble ang balik sa amin. Mas nadudurog ang puso namin. Wala naman pong garantiya na hindi na ako masasaktan pag nagmahal po ulit ako, di ba? Pero mas pinili ko pa rin pong subukan at hindi sukuan ng pag-ibig. Kasi hindi naman pare-pareho ang mga lalaki eh. Meron at meron pong mga katulad ni Kyle na alam kong mahal ako. Panatag ako pagkasama siya at masaya po ako. Mga bata pa kayo. Marami pa kayong pagdadaanan. Pero nandito naman kami ng papa mo para gabayan kayo. Naniniwala naman ako na mabuting bata si Kyle. Ako nga lang tong praning kasi nga, alam mo na. Naiintindihan ko po kayo, Ma. Kayo ni Papa. Sa ngayon, ang importante po gumaling kayo. Kaso wala po kayong choice kasi ako magbabantay sa inyo. Nag-leave na po ako ng ilang araw sa trabaho at wag na po kayong kumontra. Sabi ko nga, ikaw na muna ang masusunod at hindi na ako magsasalita. Magsalita pa rin po kayo, Ma. Namiss ko na po yung mga kwento nyo. Basta wag lang po puro chismis ang ikukwento nyo, ha? Sobra ka na sa mama mo ha? Ma, sorry po ha kasi nasagot ko po kayo. Pasensya ka na sa mama kasi nasampal kita. Hindi ko na uulitin. Dapat kasi mas naging maunawain ako at hindi nagpadala sa bugso ng damdamin. I love you, Ma. I love you too, anak. Papa Dudut, wala pong pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ko ng panahon na yon dahil bati na kami ni Mama. Kahit po gano'n ang naging ugali niya sa mga nakaraan ay mahal na mahal ko po sila ni Papa. Masaya ako kasi unti-unti na niyang binabago ang hindi magandang asal na katangian niya sa sarili niya. Opo, walang ipinanganak na perpekto sa mundo. Lahat tayo ay may hindi magagandang ugali pero araw-araw ay pwede po tayong magbago hanggang sa kasanayan nating maging mabuting tao. Yan po ang patuloy kong ginagawa sa kasalukuyan, Papa Dudut. Kindness, ika nga nila. Hindi yun matutumbasan ng kahit na anong yaman sa mundo at hindi rin po mananakaw sa'yo. Sa kasalukuyan, going stronger pa rin kami ni Kyle at kasama ko rin po siyang magsimba at mag-serve sa church namin every Sunday. Kasundong-kasundo rin po niya ang parents ko, Papa Dudut, lalo na si Mama. Para siyang nagkaroon ng anak na lalaki sa katauhan ng boyfriend ko. Mapalad ako dahil ibinigay ng Panginoon sa akin si Kyle pagkatapos kong mabigo sa unang pag-ibig ko. Kaya nga lagi namin sinisiguradong dalawa na ang ama ang sentro ng aming pag-iibigan upang makaya naming lagpasan ang mga pagsubok sa buhay na ibabato sa amin. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang story ng buhay ko at sana tulad ng inaasahan ko ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. God bless po sa Barangay Love Stories and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jamie. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lena, 30 years old at isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig sa Spotify ng Barangay Love Stories. Kaya naman na-inspired din po ako magpadala ng kwento sa inyo. Neto lang nakaraan ay naganap ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo. Ito ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa akin. Hindi po ako mahilig sa commitment. Lagi akong takot kapag usapang commitment na, Papa Dudut. Gusto ko ay casual lang. Lagi akong nakatambay sa mga online dating site para makahanap ng mga papayag sa gusto ko. Casual lang. One night stand. Kasama tuwing nalulungkot kapag nag-iisa. Yun lang naman ang hanap ko.
Kapag may gusto ng something more, syempre, atras kagad ako. Aminado kong emotionally unavailable akong tao, Papa Dudut. Kaya siguro tinuruan ako ng leksyon ng Diyos. Nakilala ko sa isang online dating site si Jonathan. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Alam niya kung ano ang pinasok niya at hindi naman siya humiling ng kahit na ano. Gusto lang din niya ng laro. Gusto lang din niya ng kasama at laro. Pinayagan ko yun. Unang pagkikita pa lang namin ay may nangyari na kaagad sa amin. Nagkaroon kami ng koneksyon, pero sa kama lang. Masaya naman siyang kasama, kaya naulit ng ilang beses ang pagkikita namin na lahat ay nauuwi sa pagsisiping. Maganda talaga ang koneksyon namin sa kama. At iyon ang naging dahilan para aksidente niya akong mabuntis. Hindi kami nag-ingat dahil nadala kami ng init ng katawan. Hindi ko yon natanggap kaagad. Hindi naman ako handang maging ina pero nangyari na. Ayaw ko namang ipalaglag dahil para sa akin ay wala namang kasalanan ang nasa sinapupunan ko. Dahil dito, Papa Dudut, ay kinausap ko si Jonathan tungkol sa ipinagbubuntis ko, Papa Dudut. Anong oras? Saka saan pala tayo magche-check-in? Hindi mo sinabi sa akin sa chat. Mag-usap muna tayo. Sige, order lang ako ng beer natin. Asan ba yung waiter dito? Bawal sa akin ng beer. Orange juice na lang. Kailan pa naging bawal sa'yo ang beer? Ginagawa mo na ng tubig ang alak kapag nagkikita tayo eh. Dati yun, iba na ngayon. Bakit biglaan na ata ang pagbabago mo? Hindi ako ready. Buntis ako. So, hindi na tayo pwedeng mag-check-in? Narinig mo ba sinabi ko? Oo, buntis ka mo. So hindi na tayo pwede mag-ano? Di ba bawal yun kapag may baby na sa tiyan? Hindi mo man lang ba tatanungin kung sinong ama ng dinadala ko? Ako ba o iba? Malamang ikaw! Alam mo namang ilang buwan na tayo nag-aano. Malay ko ba kung may on the side ka pa dyan? Seryoso ako, Jonathan. Totoong buntis ako at ikaw ang ama. Eh di congrats sa akin. Magiging ama na ako. Hindi ako nakikipaglokohan hindi to prank. Alam ko, Ba't ganyan ang reaksyon mo sa binalita ko? kasi masaya ako. Masaya? Hindi planado tong pinagbubuntis ko. Ako lang ba ito nagpapanik sa sitwasyon natin? Hindi ko nga alam kung bakit ka nagpapanik. Malaking blessing ang isang sanggol. Pues hindi ako ready sa blessing na to. Kaya kung may kilala kang santo na malapit sa Diyos, dasalan mo na para bawiin to. Uy, wag naman. Gusto ko pang maging tatay. Paninindigan ko yan. Seryoso ka ba, Jonathan? Hindi biro tong pinagbubuntis ko. Malaking pagbabago to sa buhay natin. Ano naman ngayon? Balang araw naman magiging nanay ka at magiging tatay din ako. Maaga lang nangyari sa atin, pero nakatadhana na to. Sigurado ako. Nakatadhana akong mag-rescue ng mga aspin at maging cool na tita, hindi maging ina. Saya na yung role na binigay sa'yo ng Diyos. Huwag ka nang pumalag. Mahalin mo na lang. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang reaksyon mo eh. Pero mamaya lang, sigurado akong matatauhan ka na. Maiisip mo na hindi ka pa handang maging ama. Malabo yan. Gusto ko talagang maging ama. Saka pwede naman na akong magkaroon ng anak sa edad ko. Huwag kang pakakasiguro. Gusto ko talagang maging ama para may i-flex ako sa Facebook. Karamihan kasi ng mga tropa ko may mga anak na. Makijoin na rin ako. Saka para may dahilan ako para tumakas kapag sobra na sa inuman. Higit pa sa pagpe-flex sa Facebook ang pagkakaroon ng anak. Malaking responsibilidad to. At willing naman akong akuin kung gusto mo. Huwag mo sana ipapalaglag ha. Araw-araw ako makokonsensya kapag ginawa mo yan. Alam ko karapatan mo bilang babae kung gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo o hindi. Pero sana may isip mo na hindi ka naman nag-iisa sa pagharap niyan. Andito ako. Kami ni nanay. Ipapakilala kita sa kanya. Magugustuhan mo siya. Jonathan! Ramdam ko na natatakot ka. Siguro mamaya makakaramdam din ako niyan.
Pero mas inunahan kasi ako ng saya. Ikaw din. Baka mamaya maging masaya ka na sa bagong blessing na dumating sa buhay natin. Papadudot na wala na ako ng enerhiya na makipagtalo pa kay Jonathan. Kahit na ilang beses kong pinaramdam sa kanya na hindi biro ang pagkakaroon ng anak. Ayaw pa rin niyang makinig. O ayaw niya lang pakinggan dahil masyado siyang in love sa ideya na magkakaroon na siya ng i-flex sa Facebook. Tinawagan ito ang kanyang nanay para ibalita ang mga nangyari. Mukha namang maayos ang naging usapan nila, Papadudot. Mukhang mabait din ang nanay niya. Pagkatapos noon ay sinabi ni Jonathan na gusto ng nanay niya na tumira muna ako sa kanila habang nagbubuntis ako. Gusto nilang alagaan ako at ang magiging anak ko. Aaminin ko na na-touch ako sa mga sinabi ni Jonathan. Yun kasi ang unang beses na may trumato sa akin na parang isang pamilya. Wala kasi akong nakagisnang magulang. Lumaki ako sa tiyahin ko at noong mismong dibo ko ay kinausap na niya ako para umalis na sa bahay niya. Hindi na raw niya ako kayang buhayin pa. Nasa tamang edad naman na raw ako para makapagtrabaho. Umalis ako sa bahay ng tiyahin ko sa mismong 18th birthday ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Bitbit ko ang 2 malaking bag kung saan ay nakalagay ang mga gamit ko. Pansamantala ay nakitira ako sa best friend ko. Umalis din ako makalipas ang 2 buwan dahil panayang parinig sa akin ng mga magulang niya. Nakahanap ako ng trabaho at nagsumikap. Mula sa pagbe-bed space ay nakakuha na ako ng sarili kong kwarto. Paunti-unti ay umayos ang buhay ko. Ito ang dahilan kung bakit natatakot akong mapalapit at mapamahal sa iba. Natatakot ako na isang araw ay abandonahin din nila ako tulad ng ginawa ng mga magulang at tiyahin ko. Kaya naman malaking pagbabago talaga sa akin at tinanggap ako nila Jonathan at ng kanyang nanay at masarap pala yon sa pakiramdam, Papadudot. Ikaw pala si Lena? Opo, tita. Nanay na lang ang itawag mo sa akin. Magkakaapo na ako sa inyo, kaya dapat magulang na rin ang trato mo sa akin. Salamat po, nanay. Ayan, 2 na ang anak ko. Ayos lang po ba talaga sa inyo na tumira ako rito? Oo naman. Ako nga tong nangulit kay Jonathan na dito ka tumira. Lalo na nung nalaman ko na umuupa ka lang daw ng kwarto. Tama ba? Opo, yun lang kasi yung kaya ng sahod ko eh. May mga kasama ka ba ron na tenants? Marami po, paupahang mga kwarto talaga yun. Naku, sakto palang kinuha na kita rito. Hindi makakabuti kung napapaligiran ka ng maraming tao. Maniwala ka sa akin. Mabilis ma-stress ang mga buntis. Dito ka na lang talaga. Mas maaalagaan ka pa namin ni Jonathan. Nasan po ba si Jonathan? Hindi kasi siya nagre-reply sa mga chat ko. Pabalik na yon. Pinabili ko lang ng merienda natin at saka ibang kailangan mo. Ay, nakakahiya naman po. May pera naman po ako. Ako na lang pong gagastos sa mga pangangailangan ko. Ay hindi pwede. Hati kayo ni Jonathan. Pag lumabas ang bata, sisiguraduhin ko naman na si Jonathan na ang magtatrabaho para masustentuhan lahat ng pangangailangan ng apo ko. Hindi ko naman po pwedeng iasa sa kanyang lahat eh. Kawawa naman siya. Makakapagtrabaho pa rin naman ako, makakapag-ipon pa para panghanda sa panganganak ko at sa iba pang mga pangangailangan naming mag-ina. Lena, naisip ko lang, paano kaya kung pagkatapos mong manganak ay huminto ka na sa trabaho? Para naman matutukan mo ang anak mo. Wala ka naman po problemahing bayarin sa upa kasi libre na ang lahat dito para sa'yo. Pero gusto ko pa rin po sanang may trabaho para mas malaki ang maipon namin ni Jonathan para sa anak namin.
Iba na talaga ang henerasyon ngayon, ano? Nung panahon kasi namin, kailangang huminto sa pagtatrabaho ang mga nanay para may magbantay sa mga anak. Kaya ko naman pong pagsabayin. Ay naku, sa una lang yan. Pero kapag nahawakan mo na ang anak mo, halos ayaw mo nang bitawan at ayaw mo na ring bumalik sa trabaho. Lagi mong mamimiss. Lagi kang mag-aalala. Marami akong pamangkin na ganyan ang nangyari. Saka ako na po siguro po problemahin kapag nandun na ako. Sa ngayon, gusto ko pa rin pong magtrabaho para may maiabot naman po ako sa inyo kahit papaano. Hindi mo kailangan akong abutan. Ano ka ba? May pinagkakakitaan naman ako. Ipunin mo na lang para sa anak mo. Salamat po, tita. Anong tita? Di ba nanay na ang itatawag mo sa akin? Hindi pa rin po ako sanay. Sanayin mo na. Kasi magtatampo ako sa'yo kapag hindi. Wala po kasi akong tinawag na nanay mula pagkabata. Kaya parang ang hirap sanayin ng dila ako na banggitin ng salitang yan. Nakwento nga sa akin ni Jonathan. Kaya pinilit ko talaga siya na kunin ka rito. Kailangan mong magkaroon ng isang ina para alam mo kung paano maging ina sa magiging anak mo. Salamat po, nanay. O kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Ituring mo akong isang ina. Salamat po. Nay, Lena, nakabili ako ng merienda. Okay bang paglihian mo tong inihaw na mais at taho? Bakit naman ikaw ang magdidesisyon sa paglilihian ni Lena? Hindi ba pwede yun? Natakam kasi ako nung nakita ko to sa palengke eh. Ikaw ata ang naglilihi eh. Ganyan din ang tatay ni Jonathan dati. Siya ang nauunang maglihi kesa sa akin. Dalin mo na rito yung mais sa taho na yan. Maski ako nadamay sa paglilihi mo, Jonathan. Nagkatawanan at nagkantsawan pa ang mag-ina habang hinahanda ni Jonathan ang merienda namin, Papa Dudut. Napangiti na lamang ako. Ganito pala ang pakiramdam na mapabilang sa totoong pamilya. Tahimik lang ako noon at pinagmamasdan silang dalawa. Ang saya nilang tignan. Hindi ko yon naranasan. Hindi ko man na-experience ang bonding na ganoon pero ramdam ko na masaya yon sa pakiramdam. Kita ko naman sa mga mata nilang dalawa na maganda ang koneksyon nilang mag-ina. Nagkakwentuhan na rin kami tungkol sa pamilya ni Jonathan. Nalaman ko na 10 years old pa lamang si Jonathan nang mamatay ang tatay nito. Isang seaman, malaki naman ang naiwang pera sa kanila. Sapat para masustentuhan ang pag-aaral ni Jonathan hanggang kolehiyo. Pero hindi na rin nakapagtapos ng kolehiyo si Jonathan dahil tinamad na ito. Tinanggap na lamang yon ng nanay niya. Ang nanay niya ay isang retired na guro sa elementarya. Hindi na kasing laki tulad ng dati ang hawak nilang pera, pero sapat lamang ang meron sila para sa simple at komportableng buhay. Si Jonathan naman ay nagtatrabaho bilang ahente ng mga sasakyan. Marami akong nalaman tungkol sa kanilang pamilya. Masaya ako sa mga nalaman ko. Naisip ko na safe ang magiging anak ko sa poder nila. Ramdam ko. Kaya naman ang bilis lang din gumaan ang loob ko sa kanila, Papa Dudut. Sa pagdaan nga ng mga araw ay mas lalong tumitindi ang saya ko. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng pamilya. Siguro nga ay totoo ang sinabi ni Jonathan. Malaking blessing ang sanggol sa aking sinapupunan dahil sa pinagbubuntis ko ay na-bless ako ni Lord ng pamilya sa katauhan ni nanay at ni Jonathan. May mahihiling pa ba ako? Parang wala na. Kontento na ako sa piling nila at sa direksyon ng buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis lang na lumipas ang mga buwan. Nakapanganak na ako sa wakas at babae ang isinilang ko. Malusog at hindi ako binigyan ng problema habang nagle-labor. Pinangalanan namin siyang Mika. Sinunod ko sa pangalan ng best friend ko. Mula nung isinilang ko si Mika, mas dumoble ang pag-aasikaso ng nanay ni Jonathan sa akin.
Tinuro niya sa akin lahat ng kailangan kong malaman sa pag-aalaga ng sanggol. Mas kaya pa nga niyang patahanin ang anak ko kesa sa akin. Sanay na talaga siya at hindi pa rin daw niya nakakalimutan ang pag-aalaga ng sanggol dahil halos lahat ng pamangkin niya ay siya rin ang nag-asikaso. Mahilig kasi sa bata ang nanay ni Jonathan. Nakita ko naman yon kung paano niya mahalin si Mika. Pansamantala nga ay ang nanay ni Jonathan ang katabi ko sa kwarto. Para mabantayan niya si Mika, si Jonathan naman nung lumagpas ng 1 buwan ng baby namin ay nakitulog na rin sa kwarto. Sa sahig siya natutulog papadudot. Katabi ko pa rin sa kama ang nanay niya. Natatakot kasi ang nanay ni Jonathan na baka maipit nito ang baby namin. Malikot daw kasi si Jonathan matulog. Totoo naman. Ilang beses ko na yung na-experience kahit nung hindi pa ako nabubuntis. Alam na alam talaga ng nanay ni Jonathan kung paano kami alaga ang mag-ina. Habang buhay kong ipagpapasalamat na napunta ako sa kanila. Ang tanging naging problema ko na lamang ay si Jonathan. Napansin ko kasi na after kong manganak ay parang tinamad na siyang mag-alaga ng anak namin. Hindi ko naman siya inuobligang gawin oras-oras ang pag-aalaga. Pero napansin ko kasi na parang umiiwas siyang gawin yon. Papadudot. Oh, isoli ko na si Baby Mika sa'yo. Kala ko hindi na kayo matatapos mag-selfie. Ayaw kasi niyang umiti. Hindi pa talagang ngingiti yan. Iyak pa lang naman ang alam niyan. Hindi tuloy ako makahanap ng ipopost sa Facebook. Hindi maayos lahat ng kuha naming dalawa. Kahit blurred pa ang kuha mo sa kanya, ilalike pa rin yan sa Facebook. Basta baby, matik na yun. Sige na nga. Bakit nga pala bihis na bihis ka wala ka namang pasok ngayon? Holiday, diba? At long weekend. So bakit nga? Andito ka lang naman sa bahay kung makaporma ka para kang may liligawan sa labas. Selos ka ba? Sabi nila kapag kakapanganak pa lang ng babae, nagiging silosa raw. Totoo ba? Ay nako, alam mong setup natin. Nagsasama tayo para sa bata, wala tayong relasyon. Oo na. Talaga to. Lagi na lang takot sa commitment. Ipaliwanag mo na kaya kung bakit nakaporma ka. Para maganda ang selfie namin ni baby. Oh, tapos na kayo mag-selfie. Magubad ka na. Grabe to. Kakapanganak lang, gusto na agad akong hubaran. Huy, pagalingin mo muna ang tahi mo bago tayo bumira. Ang dumi ng isip mo. Ang ibig ko sabihin, magpalit ka na ng pambahay para komportable ka na at matulungan mo na rin ako sa pagbabantay kay baby. Aalis ako. Saan ka naman pupunta? Out of town, kasama ang mga katrabaho at tropa ko. Ngayon na? Oo, kaya nga ako nakabihis, di ba? Hinihintay ko na lang yung tropa ko magsusundo sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi mo man lang pinaalam. Bakit ako magpapaalam? Wala namang tayo. Chos! Seryoso ako. Alam mo naman kailangan kita sa pag-aalaga ng baby natin eh. Kaya nyo na yan ni nanay. Hindi nyo nga ako kailangan eh. Pangpasikip lang ako sa bahay. Pero Jonathan, hindi naman pwedeng iasa na lang natin sa nanay mo lahat ng pag-aalaga sa anak natin. Gusto naman niya. Kahit na, responsibilidad natin ang anak natin. 3 araw lang naman ako mawawala. Lunes ng gabi, nandito na ako. May pasalubong pa ako para sa'yo. 3 araw? Long weekend, di ba? Sinusulit lang namin. Minsan lang kasi makapagbakasyon. Marami pa namang long weekend sa kalendaryo. Baka naman pwede magpaska muna ngayon. Nakita mong kapapanganak ko pa lang eh. Hindi pwede. Nakapag-ambag na ako sa tutuluyan namin at sa gas. Susulitin ko na. Bawiin mo na lang yung ambag mo para ipandagdag natin sa pambili ng diapers at vitamins ni baby. Lalong hindi pwede. No refund sa ambag. Kawawa naman mga kasama ko kung kukunin ko yung ambag ko. Planado na yung budget eh. Sana kasi nagsabi ka man lang sa akin para napag-usapan natin kung pwede kang tumuloy o hindi. Sobra ka namang istrikto. Ngayon lang naman ako magbabakasyon. Pero parang lagi kang nakabakasyon eh. Kahit nandito ka lang sa bahay, hindi kita halos nakikitang pumapasok dito sa kwarto para tulungan ako kay baby. Saka ka lang pumupunta rito para mag-selfie. Buti nga, pumupunta pa ako eh. Wow! Parang utang na loob pa namin ni baby na pumupunta ka pa rito sa kwarto.
Iba. Mali ata pagkakasabi ko. Sorry, nabigla lang. Huwag kang magalit ha. Babawi ako sa inyo ni baby pagbalik. Promise. Ako ang mag-aalaga. Matulog ka hanggat gusto mo. Promise. Promise yan ah. Oo. Ayan na, bumusina na yung tropa ko. Aalis na ako ha. Mag-chat na lang tayo. Update na lang. Okay? Bye! Natahimik na lamang ako at pinigilang magalit. Lalo na nung hindi niya maingat na sinarado ang pintuan ng kwarto kaya nagulat ang baby Mika namin. Mas lalo tuloy akong nagngit-ngit sa galit. Iniwan niya kaming mag-ina at akala ko naman dahil long weekend ay makakasama namin siya. Pero hindi pala. Mas inuna niyang makasama ang mga katrabaho at katropa niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang lumabas. Lagi ko naman siyang pinapayagan na makipag-inuman o kung saan man siya pumunta pagkatapos ng trabaho niya. Basta ang sa akin lang ay tumulong siya sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Ako at ang nanay lamang niyang nag-aasikaso kay baby Mika. Naya na nga ako na magpatulong sa nanay ni Jonathan dahil hindi naman niya yon responsibilidad. Matagal ko nang napansin yon kay Jonathan. Parang wala talaga siyang interes sa anak namin. Noong nasa sinapupunan ko pa lamang ay excited lagi si Jonathan na mga anak ako para raw maipagmalaki pa niya sa Facebook ang anak namin. Ilang selfie lang ang lumipas pagkatapos kong mga anak ay hindi na niya pinakita ulit sa akin na excited siya sa pagdating ng anak namin. Saka lang talaga niya kinukumusta ang anak namin kapag kailangan niya nang may maipopost sa Facebook. Ang nakakainis pa sa mga caption niya, lagi niyang pinamumukha na isa siyang mabuting ama. Na akala mo ay lagi niyang inaalagaan ang anak namin. Kung alam lang ng friends niya sa Facebook na parang ginagamit lamang niya ang anak namin para may maipost siya at magmukhang dakila papadudot. Lena, Bakit? may sasabihin ako. Nakita mo ba yung mga medyas ni baby? Nawawala yung ibang pares eh. Hindi ko alam. Tanong mo na lang si nanay. Siya naman yung naglalaba. Pwedeng ikaw na lang ang magtanong o kaya tulungan mo akong hanapin dito. Baka nandito lang sa cabinet eh at naihahalo sa ibang damit. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Itanong na lang natin kay nanay. Lagi na lang tayo nagpapatulong at nagtatanong sa nanay mo. Mahiya naman tayo. Ang simple lang nitong paghahanap ng mga pares ng medyas. Kaya na natin to. Tulungan mo ko. Kailangan na ba niya? Sana. Ang init pa kaya? Lamigin ang paa ng anak mo. Hindi mo ba alam? Ngayon ko lang nalaman. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Mukhang mauuwi na naman to sa away ah. Ano ba yung sasabihin mo? Ano kasi? May bagong labas na cellphone. Oh, tapos? Gusto ko sanang bumili. Sira na ba yung cellphone mo? Hindi pa naman. Eh di wag ka munang bumili. Hindi praktikal eh. Tulungan mo na akong hanapin yung mga pares ng medyas ng anak mo bago siya magising. Mas importante to. Mas importante ang cellphone mo kaysa malamigan ng paa ng anak mo? Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Mali lang ako ng nagamit na salita. Pero kailangan ko talaga ng bagong cellphone. Para saan nga? Kung parehas lang naman ang purpose sa dati mong cellphone, mas maigi na wag ka na munang bumili. Nagsasayang ka lang ng pera. Ipunin mo na lang para sa future na pangangailangan ng anak natin. Puro na lang anak natin. Paano naman ang kailangan ko? Ano? Sana mali ang rinig ko sa sinabi mo. O sana mali lang ulit ang pagkakagamit mo ng salita. Ang pangit ng dating sa akin eh. Gusto ko lang ng bagong cellphone. Sobrang luma na ng cellphone ko. Mabilis nang malobat. Mabilis malobat kasi panay Facebook at online games ang ginagawa mo. Luma na kasi talaga. Magastos sa kuryente kung lagi ako nagcha-charge. Saka hindi maayos ang camera nitong luma kong cellphone. Kaya ang pangit tuloy ng mga selfie namin ni baby. Alam mo, sige na lang. Bumili ka na lang ng cellphone. Kahit ano pang klaseng cellphone yan o kahit ilang cellphone pa. Bumili ka na. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Tulungan mo na lang akong hanapin yung mga pares ng medyas ng anak mo. Teka lang, pag-usapan muna natin tong cellphone ko. Ano pa bang dapat pag
usapan. Pumayag na ako, diba? Kahit ngayon din, bumili ka na. Pero wala akong pera. Bakit mo sinasabi sa akin na kailangan mo nang bumili ng bagong cellphone tapos wala ka naman palang pera? May konti ako na itabi, pero pangbakasyon ko sana yun sa susunod na long weekend. Diretsuhin mo ako. Baka pwedeng pairam muna ng pambili ko ng cellphone. Hindi pwede. Ikaw ang gagamit, kaya ikaw ang gumawa ng paraan para bumili. Huwag mo idamay ang pera ko. Ibabalik ko rin naman. Nilaan ko yung ipon ko para sa pangangailangan ng anak natin, lalo't hindi pa ako sigurado kung babalik pa ako sa trabaho o maghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Bad trip naman. Ano ka mo? Wala. Tutulungan mo ba ako sa paghahanap ng medyas ng anak mo? Hindi. Wala ako sa mood. Gusto ko na noong sapakin si Jonathan sa gigil ko, Papa Dudut. Halo-halo na noon ang emosyong nararamdaman ko. Hindi nakakatulong sa postpartum ang pinapakitang kabalbalan ni Jonathan sa akin. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto at saka malakas na sinarado ang pintuan. At dahil doon ay nagising ang anak namin. Nahirapan na tuloy akong pabalikin sa pagkakatulog si baby. Hindi ko na rin nagawa ang dapat kong gawin dahil kailangan kong patahanin ang anak namin. Hindi ko na alam ang uunahin ko. Kung ang baby namin o magalit sa inaasal ni Jonathan. Doon ko nakita kung gaano ka-immature si Jonathan. Para siyang bata na hindi binigyan ng pangbili ng candy. Gusto kong magsumbong noon sa nanay niya pero ayoko namang magkaroon sila ng away dahil sa akin. Kaya naman sinubukan kong intindihin pa ang tatay ng anak ko. Kaya lang, Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalong lumalala noon ang ipinapakitang asal ni Jonathan sa akin. Hindi na rin siya nagsiselfie kasama si baby. Hindi na rin niya hinahawakan pa ang anak namin. Ni pansinin kapag pumapasok sa kwarto ay hindi niya ginagawa. Lumamig na rin ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon para manumbalik ang koneksyon namin. Kaya naman naglabas ako ng pera at inabot sa kanya. Doon naman ay natuwa siya. May pambili na siya ng cellphone niya at pinangako niyang babayaran niya yon kaagad sa akin. Pero hindi naman niya ginawa yon. Ako tuloy ang nagkakaroon ng problema sa ibang pangangailangan ko at ng anak namin dahil nasa ang ipon ko para ibigay sa kanya para may pangbili siya ng bago niyang cellphone. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong tiisin ang pinapakitang pangbabaliwala ni Jonathan sa akin. Lalo't hindi na ako nakabalik pa sa trabaho. Nagpa siya akong mag-resign sa trabaho para matutukang maigi ang anak namin. Mas ginusto kong maging stay-at-home mom dahil alam kong wala akong maasahang tulong sa pag-aasikaso mula kay Jonathan. Nahihiya na rin ako sa nanay niya lalo't napapansin kong nahihirapan na rin kumilos ang nanay niya dala ng edad nito. Wala akong ibang naging choice at gustuhin ko mang magtrabaho ay hindi ko magawa dahil wala akong mapag-iwanan sa anak namin. Nagtry na lamang akong rumakit ng buy and sell sa Facebook. Konti lang ang nakukuha ko pero sapat na yon pansamantala para may pambili ng kailangan ni baby. Hindi pa rin kasi ako binabayaran noon ni Jonathan mula sa inutang niyang pambili ng cellphone sa akin. Mali nga ata na nakabili ng cellphone si Jonathan dahil mas lalo siyang nakatutok dito. Napabayaan niya lalo ang pag-aasikaso sa anak namin. Napadalas nga ang pagsiselfie niya pero puro siya lamang ang pinopost niya. Hindi na niya sinasama ang anak namin. Samantalang yon ang isa sa mga dahilan niya kung bakit gusto niyang magkaroon ng bagong cellphone para maayos ang pictures ng anak namin na ipopost niya. Pero hindi na niya pinost ang tungkol sa anak namin. Palihim akong nasaktan doon. Pero sinubukan kong baliwalain dahil mas kailangan kong maging matatag para sa anak namin. Lalong mas kinailangan kong maging matatag lalo't na lamang kong nag-resign na pala sa trabaho itong si Jonathan, Papa Dudut.
Nag-resign ka sa trabaho? Oo nga, paulit-ulit. Bakit mo naman ginawa yun? Hindi ko na kaya yung pangpa-power trip ng boss ko. Lagi akong pinapagalitan. Bakit ka pinapagalitan? Kasi may mga palpak ako sa trabaho. Pero kailangan bang pagalitan? Pwede namang kausapin na lang. Para naman siyang isip bata. Lagi na lang mainit ang ulo niya sa akin kapag nagkakamali ako. Kahit sinong boss naman siguro magagalit kapag may palpak na ginagawang mga empleyado niya. Pero walang personalan. Parte yun ang trabaho niya eh. Sigurado namang lilipas din yun. Gusto ka lang niyang matuto. Di ko naman kailangan ng advice mo. Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Grabe ka naman, Jonathan. Nag-resign ka pa talaga kung kailan naman wala rin akong trabaho. Ikaw din naman nag-resign ah. Pinagalitan ba kita? Nag-resign ako para may mag-alaga sa anak natin. Baka nirarason mo lang yan kasi ayaw mo na magtrabaho. Andiyan naman si nanay na mag-aalaga ng baby natin. Bakit di mo na lang siya gamitin? Kasi nakakahiya na iaasa sa nanay mo yung responsibilidad natin kay baby Mika. Hindi naman siya nagre-reklamo. Ikaw lang tong gumagawa ng issue. Hihintayin pa ba natin na magreklamo siya? Jonathan naman. Sana pinag-isipan mo munang mabuti bago ka nag-resign. Saan tayo kukuha ng panggasto sa anak natin? Mukha namang may ipon ka pa, no? Doon muna. Wala na akong ipon. Di ba binigay ko sa'yo para pangbili ng cellphone mo? Bakit parang naniningil ka na, ha? Wala pa akong pambayad. Kita mong kaka-resign ko lang sa trabaho. Hindi ko na inaasahan na magbabayad ka. Kasi kung gusto mo talaga magbayad, sana dati pa. Kung alam ko lang na isusumbat mo sa akin yung pinautang mo, sana hindi ka na lang nagpairam. Sana nga hindi na lang eh. Para may pera pa ako para sa mga kailangan ng anak natin. Ngayon, wala na. Wala na yung ipon ko. Pareho pa tayong walang trabaho. Paano na to? Meron pang pera si nanay. Iaasa na naman natin sa kanya. Apo naman niya yan. Gagastusan niya yan. Grabe ka. Huwag na tayong magtalo. Nangyari na eh. Pakiusap maghanap ka na agad ng trabaho. Kailangan natin ng pera ngayon. Pahinga muna ako sa trabaho. Dito muna ako sa bahay. Jonathan! Huwag mo naman sana akong pilitin na magtrabaho kung hindi pa ako ready. Nasak din ako sa pagkaka-resign ko sa trabaho. Bigyan mo ako ng time na makamove on. Hindi tayo hihintayin ng mga bayarin, Jonathan. Tayo mag-a-adjust sa mga gastusin. Tandaan mo yan. Hindi kasi ganun kadaling maganap ng trabaho. Ayun naman pala eh. Sana yan ang naisip mo bago ka nag-resign. Wala eh. Nangyari na. Maliligo lang ako saglit. Pwede bang ikaw na muna magpalit ng diaper ni baby? Kailangan ko mag-relax sa banyo. Nasa sala lang si nanay. Teka, tatawagin ko. Subukan mo namang palitan ng diaper ng anak mo kahit minsan. Trabaho kasi yan ng mga babae. Wow, Jonathan! Trabaho mong asikasuhin ang sarili mong anak. Hindi nga ako marunong dyan. Ikaw na lang. Tuturuan kita para alam mo na sa susunod. May pinapabili pala si nanay sa akin. Teka, uunahin ko muna yon. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jonathan, Papa Dudut. Hindi ko na naihabol sa kanya ang huli kong sasabihin sana. Napailing na lamang ako at alam kong nagsisinungaling siya. Naiiyak na ako noon habang pinapalitan ang diaper ng anak namin. Hindi ako makapaniwala na merong ganong klaseng ama, Papa Dudut. Halo-halo na ang nararamdaman ko. Stress, galit at lungkot. Wala man lang akong maramdamang saya. Pagkapalit ko ng diaper ni baby ay pumunta ako ng sala para ipakiusap muna sa nanay ni Jonathan na bantayan muna ang anak namin para makaligo na ako. Pasimple kong tinanong kung nasaan si Jonathan. Nagtaka rin ang nanay niya dahil hindi raw niya alam kung saan siya nagpunta. Nakumpirma ko tuloy na nagsinungaling siya para makaiwas na magpalit ng diaper ni baby. Nalaman ko rin na tumambay pala siya sa isang computer shop na binabantayan ng isa niyang kaibigan. Pagkatapos noon ay nag-inuman pa sila. Sa pagdaan pa ng mga araw ay hindi ko pa rin nakumbinsi si Jonathan na magtrabaho. Nakatambay lang siya madalas sa computer shop at umuuwi na lamang sa gabi para kumain at matulog. Hindi ko magawang magreklamo sa nanay niya dahil iniisip ko na sino bang kakampihan sa aming dalawa. Hindi naman ako ang kadugo. Napadalas na rin ang away namin dahil doon at lalong kinausap niya ang nanay niya para bigyan kami ng pera na pangbili ng kailangan ng baby namin.
Nahiya akong tumanggap ng pera sa nanay niya. Kahit nanay na niya mismo ang nag-aabot sa akin. Alam kong darating ang panahon na kailangan na ring maghigpit ng nanay niya dahil may pangangailangan din siya na kailangang pagkagastosan. Kaya naman sinubukan ko maghanap ng trabaho. Bahala na. Kung pwedeng isama ko na lamang sa magiging trabaho ko ang anak ko, ay gagawin ko, Papa Dudut. Lena, mag-usap tayo. Maghahanap ka na ba ng trabaho? Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Ano pala? Sigurado ka bang anak ko si Baby Mika? Ano? Natanong ko lang kasi syempre, mahilig kang makipag-ano sa ibang lalaki. Gusto ko lang makasiguro. Ikaw lang ang nakakasama ko ng ilang buwan bago nabuo si Mika. Sinubukan mo na bang tingnan ang mukha ng anak mo? Parang ikaw nga lang ang gumawa kamukhang kamukha mo. Nanay mo pa mismo nagsabi na kamukha nyo ng tatay mo si Mika, pati yung nunal sa noo. Ngayon mo pa ako pagdududahan ha? Kung may pera ka, ipa-DNA test natin para magkaalaman na. Wag na yung DNA test na yan. Gastos lang yan. Gusto ko lang talagang itanong. Nakaka-insulto ka na. Sorry na. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwedeng lumabas ka na muna bago ako sumabog sa sobrang galit ko sa'yo. Hindi mo naman kailangang magalit. Nagtanong lang ako. Karapatan ko ring malaman ang totoo. Lumabas ka na lang please. May isa pa pala akong sasabihin. Huwag mo na akong galitin lalo please. Hindi ka magagalit. Baka magustuhan mo pa tong naisip ko. Ano yon? Yung dati kong katrabaho, hindi raw sila magkaroon ng anak. Parang hindi ko gustong pupuntahan ang sasabihin mo. Makinig ka muna. Maging open-minded ka. Matagal na silang mag-asawa, pero hindi pa rin sila magkaroon ng anak. Lumapit sa akin yung katrabaho kong lalaki. Baka raw makatulong ako. At ano naman ang maitutulong mo para magkaroon sila ng anak, Aber? Ikaw ang bubuntisin? Hindi ah. Huwag mong sabihin sa akin na akong ipapabuntis mo sa kanya. Uy, mas lalong hindi. Grabe ka naman mag-isip. Walang bubuntisin sa atin. Ano nga ang balak mo? Yung iniisip ko kasi, sakto lang para hindi na tayo mamroblema sa gastusin kay baby. Kasi napapansin ko, lagi ka nalang stress at malungkot dahil kay baby. Walang kinalaman si Baby Mika sa stress at lungkot na nararamdaman ko. Akala mo lang yun. Pero sobrang stressful talaga ang magkaroon ng anak. Lalo kung hindi pa handa yung magulang, di ba? Anong pinupunto mo? Hindi ba pumasok sa isip mo na ipaampon na lang natin si baby? Ano? Makinig ka muna bago ka magalit. Hindi ko na kailangan makinig para hindi ako magalit. Hindi effective. Galit ako sa lahat ng sinasabi mo. Yung katrabaho ko kasi, nakwento ko sa kanya na pwede niyang ampunin si baby para maalagaan at mabigyan ng magandang future. Kasi hindi natin kayang gawin yun, di ba? Pareho tayong walang trabaho. Tapos, wala ka pang kasamang mag-aalaga sa kanya. Hindi ako makapaniwala na naisip mo yan. Gusto ko lang maging praktikal. Paano ba natin bubuhayin ang anak natin? Pareho tayong walang pera. Grabe ka, Jonathan. Grabe. Pumayag yung katrabaho ko na ampunin si baby. Sabi nga nila, baka mag-abot pa sila ng 5K sa atin para pasasalamat. Mag-a-update naman daw sila lagi sa kalagayan ni Baby Mika para makampante tayo. Saka Lena, bibigyan tayo ng 5K. Ayaw mo pa nun? Blanco ang mukha ko noon habang nagsasalita si Jonathan. Hindi ko na magawa pang magalit. Napagod na ako. Hindi ko na rin siya inimik noon. Panay pa rin ang salita ni Jonathan at sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko at kung pwedeng lumabas muna siya ng kwarto. Sumunod naman siya. Sabi niya iidlip lang daw siya sa kwarto ng kanyang nanay at gigisingin ko na lamang daw siya kapag nakapag-decide na akong ipamigay ang baby namin. Pagkalabas ni Jonathan ng kwarto ay nilabas ko ang mga bag namin ni baby at nag-impake. Hindi ko na kayang magtiis. Nagkataon pang wala ang nanay niya kaya madali akong nakatakas. Mabilis akong natapos at may konti pa akong natirang pera mula sa inabot sa akin ng kanyang nanay.
Nakiusap ako sa dati kong katrabaho na kung pwedeng makituloy muna kahit na ilang araw at pumayag naman. Kaya mas lalo akong ginanahan na umalis dahil merong tutulong sa akin. Nang mailagay ko na sa taxi lahat ng gamit namin ni Baby ay dahan-dahan akong pumasok sa kwarto para kunin ang cellphone ni Jonathan. Tulog pa siya. Malalim pa ang tulog at tinanggal ko ang SIM card niya at saka nireset ang cellphone at saka yon kinuha. Doon ako nagmadaling umalis nang walang paalam sa kanya. Pero nag-iwan ako ng sulat para sa nanay niya. Nagpasalamat ako sa lahat ng tinulong niya sa akin at sinabi ko lahat ng sama ng loob ko sa kanyang anak. Ang sulat na yon ay nagawa ko matagal na at hindi ko alam kung kailan ko yon maiaabot sa kanya. At dumaan na nga ang araw na pwede ko nang ipabasa sa kanya ang sulat na yon. Dinikit ko yon sa ref at pagkatapos noon ay lumabas na kami ni Baby Mika ng bahay at saka sumakay na sa taxi. Binenta ko ang cellphone ni Jonathan para may pera akong dagdag sa pagsisimula ko. Mabuti na lamang at nabenta ko kaagad sa dating katrabaho ko. Ginamit ko ang perang yon para makapagsimula ng maliit na negosyo. Unti-unti ay lumakas ang negosyong yon at nakatayo na akong muli sa sarili kong mga paa. Tinulungan ako ng Diyos na makabangon. Mabilis ang pagbangon ko dahil nakita ng Diyos na nahihirapan ako. Sa ngayon, papadudot ay masaya akong umuupa ng isang maliit na apartment at hawak ko ang sarili kong oras dahil sa pinili kong negosyo. Wala na rin po akong balita pa kina Jonathan at mas minabuti kong huwag nang makibalita pa dahil isa na siyang nakasaradong kabanata sa buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana po ay nagsilbing inspirasyon ng aking pinagdaanan para sa mga single mom na katulad ko na masugid na nakikinig sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lena.